Sa previous episode, ang bida nating si Ara ay nag-aaral sa isang paaralan na puno ng mga bully, kung saan may kakaibang trip ang mga tao dito at laganap din sa school ang pagre-recruit para isali sa mga gang. Hayag sa school na ito ang away sa bawat malalakas na miyembro ng gang, para ipakita kung sino ang malakas kaso ang bida nating si Ara ay nagkaroon ng di malilimutang sandali, na kung saan nakatagpo niya ang isang genie dahil lamang sa isang lumang baril na ginamit niya para barilin ang mga lalaking naghahabol sa kanya. Dahil sa pangyayaring ito nagkaroon siya ng overpowered na kakayahan sa tulong na rin ng genie na may pangalang Senya, at nagawa pa niyang masaktan ang leader ng isang gang na may pangalang Marito. At sa pagpapatuloy ng ating recap, matapos muling mawalan ng malay si Mana ay nagngingit-ngit naman sa galit si Shindo dahil hindi ginawa ni Aya ang kanilang napagkasundoan, at sa halip ay lumipat ito kay Mana. Gusto ni Shindo ng mga kasagutan kaya simpleng ipinaliwanag ni Aya na pipiliin niya palagi ang pinakamalakas na host, hindi lang iyon ang dahilan, dahil tila may hindi masukat na kadiliman sa loob ni Mana. Galit pa rin si Shindo subalit pinaalalahanan siya ni Aya na magpasalamat dahil nakaligtas siya sa sitwasyon ng hindi naagaw ang kanyang katawan. Walang kaalam-alam si Shindo sa pinagsasabi ni Aya kaso ipinaliwanag nito na hindi na ito problema ni Shindo. Nabigo si Shindo na gamitin ang baril at lumipat si Aya sa katawan ni Mana dahil wala siyang pakinabang sa isang mahinang tulad ni Shindo. Sa eskwelahan ay binaliwala ni Maharo ang ating walang pag-asang bida at nagtataka ang iba kung nasaan si Mana sa nakalipas na 3 araw. Lubos silang nalulungkot para sa kanya dahil sabik na sabik si Mana na makasama ang kanyang kapatid. Nakarinig si Ara sa kanila at tila nakaramdam din ng awa at narinig ni Shindo ang mga lalaking NG boys na nagpaplano ng paghihiganti sa kanya, kaya mabilis siyang umalis sa kanilang base. Sa restaurant, doon ay sinabihan ni Sena si Ara na hindi dapat ganon ang ginawa niya kay Mana, ngunit binigyang diin ni Ara na marami siyang gustong ilabas at napansin ni Senya na talagang apektado rin si Ara kaya't sinubukan niyang pasayahin ito. Natutuwa ang mga kaibigan ni Mana na nakauwi na siya kaya dali-dali silang pumunta para makita siya. Abala si Mana sa pagkuha ng laman ng kanyang alkansya at ipinahayag ng kanyang mga kaibigan kung gaano sila nalulungkot sa nangyari sa kanyang kapatid. Sinubukan nilang pasayahin siya sa pamamagitan ng pagkain, ngunit tila nababahala lang si Mana sa kanila at nagpa siya ang mga kaibigan na hayaan na lang siya, ngunit sinabihan siya na siguraduhing pumasok sa eskwela kinabukasan. Nagreklamo si Ara na sira ang banyo sa kanilang bahay kaya't kailangan niyang pumunta sa bahay ni Mana dahil sa ito lang ang malapit na pampublikong banyo at doon, nakasalubong ni Ara si Mana at sinubukan ni Ara na ipaliwanag na pupunta siya sa bahay niya ngunit nagmadali lang si Mana na umalis. Sa dambana, nagngingit-ngit pa rin sa galit si Shindo at di niya kayang patawarin ang pagtataksil at nangako siyang sisirain ang lahat. Bigla niyang nakita ang isang nakakahinalang polyeto at isang nakakalokong ngiti ang lumabas sa kanyang mukha. Nagtataka si Senya kung saan nagpunta si Mana subalit wala nang pakialam si Ara at gusto na lang niyang maligo. Naroon din ang ibang mga lalaki at iminungkahi ni Ara na baka mas mabuti na lang nahayaan muna nila si Mana na mag-isa, ngunit hindi sumang-ayon dito si Zabo. Sa ibang lugar, masayang itinuro ni Maharo kung paano sila ng kanyang kapatid ay may magkatugmang tasa at nagtimpla siya ng tsaa para kay Marito, kaso nadama niyang papalapit na ang tunay niyang kapatid at iniwan niya ang peking Maro doll sa ilalim ng isang buwaya at pumasok ang tunay na Marito sa kanyang kwarto. Nagngit-ngit sa galit si Marito nang malamang nasaksak si Mitsukuni dahil hindi dapat basta na mamatay na lang ang mga dating pinuno ng Manado. Isa siyang alamat at hindi siya matatalo ni Daon at nagulat si Maro nang malaman na kapatid pala siya ni Mana. Naghinala si Marito nang may marinig siyang ibang boses ngunit hindi niya makita ang sinuman, kaya pinag-usapan na lang ng dalawa kung paanong hindi pumapasok si Mana sa eskwela kamakailan, inakala nilang masama ang kanyang pakiramdam at narinig ito ni Maharo. Sa ibang lugar, tinanong ni Aya si Mana kung ano ang kinatatakutan niya at pinalaya ni Mana si Aya. Terrified si Mana dahil nakikita pa rin niya ang anino na sumusunod sa kanya. Ipinaliwanag ni Aya na kinakatawan nito ang kahinaan sa kanyang puso at ang kanyang pagnanais na tumakas. May solusyon si Aya at inalok niyang palayain si Mana mula sa anino na ito at kapag nakamit ni Mana ang lakas, mawawala at maglalahon na magpakailanman ang anino. Tinawag siyang sinungaling ni Mana at sinabi na sinubukan na niyang maging mas malakas pagkatapos iwanan siya ni Ara. Ngunit kahit gaano pa siya kalakas, hindi nawala ang halimaw na sumusunod sa kanya. Tinanong ni Aya kung talagang hinabol niya ang lakas,
ipinunto niyang hindi tinalo ni Mana ang lahat at hindi napunta sa tuktok. Nagtaka si Aya kung talaga bang tumakas lang si Mana at naalala ni Aya nang natalo siya kay Dawn na isang nakakakilabot na sandali. Subalit binigyang diin niya na tinanggap siya ng ibang mga kasama kahit pagkatapos noon, tinuro ni Aya na ang mga kaibigan ay nag-aalok lamang ng ginhawa para sa mga mahina at walang silbi sa mga nagsasanay upang maging mga taong hangkay. Ayaw maniwala ni Mana dito, ngunit hindi niya kayang panatilihing bukas ang kanyang mga mata ng higit sa isang segundo. Ipinaliwanag ni Aya na si Ara ay kahinaan ni Mana at hanggat umaasa siya dito, hindi kailanman magiging isang taong hangkay si Mana at hindi kailanman mawawala ang halimaw. Ang solusyon sa lahat ng kanyang problema ay talunin si Ara at sa eskwelahan. Nagtataka si Ara kung gusto ba ni Maharo ang bagong bato na nakalap niya para sa kanya. Binigyang diin ni Senya na walang magkakagusto sa isang bato subalit naisip ni Ara na may isang taong gusto ito at iyon ay si Maharo. Biglang hiniling ni Maharo na makipag-usap sa kanya kaya pumunta sila sa bubong. Alam ni Ara na magugustuhan niya ang bato kaso gusto lang talaga malaman ni Maharo kung kumusta si Mana. Nabalitaan niya ang pagkamatay ng kapatid nito at naiintindihan niya ang nararamdaman niya ng sobrang sakit na halos para bang nangyari ito sa kanya. Nagulat si Ara nang marinig niya siyang pinag-uusapan si Mana ng ganito. At naalala niya noong niyakap ni Mana siya at nagpanik si Ara at tinanong niya kung kailanman ay sinaalang-alang ba niya ang damdamin ni Mana. Nadismaya siya nang maging malinaw na hindi niya ito ginawa at sinabi niya kay Ara na huwag siyang kausapin hanggang sa magawa niya ito. Pagkatapos, hindi makapaniwala si Ara na may gusto si Maharo kay Mana at iniiwasan niya ang pagtatangka ni Senya na mapapasaya siya. Lumitaw si Shindo mula sa isang eskinita at hiningi ni Ara na malaman kung paano niya nalaman ang tungkol kay Senya. Ipinaliwanag ni Shindo na malalaman ito ni Ara sa lalong madaling panahon at nag-iwan ng isang bagay sa bulsa ni Ara. Sa dambana ay patuloy na sinabi ni Aya kay Mana na makakawala siya mula sa pagkakabihag ng halimaw kung matatalo niya si Ara. Hindi magagawa ni Mana ang ganitong bagay, ngunit ipinapaalala sa kanya ni Aya na nagsisinungaling si Ara sa kanya buong panahong ito at naging epektibo ang kanyang pag-convince habang nagsimulang magtaka si Mana kung paano magagawa ito ni Ara sa kanya. Tiniyak sa kanya ni Aya na palalayain niya si Mana mula sa halimaw sa pamamagitan ng paggawa sa kanya bilang isang taong hangkay, kaya kailangan niyang pumunta at talunin si Ara ngayon. Pumunta ulit si Ara sa pampublikong paliguan ngunit nagtataka siya kung bakit patuloy na pinag-uusapan ni Senya si Mana. Ipinaliwanag ni Senya na si Ara at Mana ay nagpapaalala sa kanya ng mga magagandang alaala dahil siya rin ay nag-ensayo kasama ang isang tao para maging mga taong hangkay. Isang pagbabalik-tanaw ay nagpapakita kay Senya bilang isang batang lalaki na isang araw ay nakilala niya ang isang lalaki matapos niyang labanan ang isang kalaban na mas malaki sa kanya. Nagawa ng lalaki na talunin ang kanyang kalaban sa iisang sipa, at nagpasya si Senya na gusto niyang maging malakas tulad nito. Hinangaan ni Senya ang lalaking ito at ang kanyang hangarin na maging isang taong hangkay, kaya ginawa rin niya itong kanyang layunin. Lumaki silang magkasama na nag-e-ensayo at siya ang nagbigay kay Senya ng kanyang pangalan. Ang kaibigan niya ang naging lahat sa kanya, ngunit may masama na nangyari kaya't nais lang niya na manatiling magkaibigan sina Ara at Mana. Ipinapaalala ni Senya kay Ara na kung gusto niyang maging hangkay kasama ang isang tao, kailangan niyang suportahan ang isa't isa subalit pinapaalala ni Ara na iyon ay noong sila ay mas bata pa at ipinaliwanag ni Senya na sa simula, nagtaka siya kung bakit siya naipares sa isang tao tulad ni Ara. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, napagtanto niya kung gaano kadeterminado si Ara at ang determinasyon na ito ay maaaring ituring na sobra-sobra, ngunit iyon ay isang bagay na maaaring maiugnay ng mga taong hangkay. Tunay na nagugustuhan ito ni Senya kay Ara, kaso ayaw niya na marinig ang ganitong uri ng usapan mula sa ibang lalaki at ngayong naiisip ito ni Senya. Sigurado siya na ang determinasyon sa loob ni Ara ang dahilan kung bakit nagpasya si Mana na maging isang taong hangkay. Biglang lumitaw si Mana sa harapan nila at sinabi niya kay Ara na gusto niya na makipaglaban, kaso hindi siya naririnig ni Ara at naguguluhan na si Ara at nagulat nang umatake sa kanya si Mana at simulan siyang atakihin. Nagtagumpay si Mana sa pagbigay ng isang sipa, kaya naisip ni Senya na dapat silang magsanib dahil nakikita niya na talagang delikado si Mana sa mga sandaling iyon. Muli ay nagnanais si Ara na magkaroon ng plot sa unang pagkakataon at nagsanib sila ni Senya. Nagsimula silang lumaban ng mas pantay-pantay at ang tanging iniisip ni Mana ay kung paano niya ito matatalo.
ipinapaalala ni Aya ang takot sa kanya sa pamamagitan ng pagpapaalala na siya ay malalamon ng halimaw kung hindi siya mananalo. Nagtagumpay si Mana sa isa pang atake at nagbigay ito ng malinaw na indikasyon kay Senya na si Aya ay lumipat na kay Mana, at sinubukan ni Ara na pukawin siya mula dito. Ngunit sinabi lamang ni Mana kay Ara na kailangan niyang makipaglaban at hindi siya maaaring tumakas. Nagsimulang sumakit ang tiyan ni Ara nang ihanda ni Mana ang kanyang sipa, ngunit pinigilan nito ang kanyang sarili at nagmadali si Ara papunta sa banyo at nais ni Mana na dumating na ang kanyang kapatid dahil hindi niya alam kung ano na ang nangyayari sa kanya. Siyempre, nadismaya si Aya nang makita niya na ang kabaitan ni Mana ay pumipigil sa kanya mula sa pagiging ganap na walang awa. Sa bahay ay inayos ni Ara ang kanyang sarili at sinubukan na unawain kung ano ang nangyayari. Ibinunyag ni Senya na sinapian na si Mana, ngunit walang ideya si Ara tungkol sa gusto niyang ipunto at hinihiling niyang ipaliwanag lahat nito. Sa halip na gawin iyon ay bumalik lang si Senya sa bala subalit napansin ni Ara ang liham na iniwan ni Shindo. Nagpunta si Ara para makipagkita kay Shindo kaso mali ang kanyang pagpapaliwanag na si Senya ay tumatangging lumabas. Ang tala na iniwan ni Shindo ay tungkol sa isang lihim na itinatago ni Senya, kaya balak ni Shindo na ipaalam kay Ara ang tunay na layunin ni Senya. Binanggit ni Ara sa kanya na sabihin na lang ito, kaya ibinunyag ni Shindo na nais ni Senya na sakupin ang katawan niya at sa dambana ay binanggit ni Aya kay Mana na siya ay isang duwag at dilang iyon, inihambing niya si Mana sa kanyang kapatid na sinabi niyang duwag din na hindi kayang protektahan ang kanyang pamilya. Ito'y kinagalit ni Mana at idineklara niyang ang kanyang kapatid ay kasing lakas ng isang taong Hankay. Tumawa si Aya at ibinunyag na ang kanyang kapatid ay peke at walang kinalaman sa isang taong Hankay. Dagdag pa ni Aya na namatay ang kanyang kapatid dahil siya ay mahina kaya't sinabi ni Mana sa kanya na tumahimik. Nagdulot ang galit ni Mana na lumiwanag ang kanyang marka habang sinusubukan niyang atakihin si Aya. Sa halip ay tinamaan niya ang anino at nagulat siya nang makita niyang nawala ang halimaw. Natuwa si Aya sa nangyari at ipinaliwanag na ang talagang kulang kay Mana ay ang pagkagalit at pagkatapos, idineklara ni Aya na oras na para kay Mana na sumisid ng buo sa isang galit at puot, at saka lamang siya magiging handa na talunin si Ara at ito ang tao na naglinlang sa kanya. Kaso dito muna matatapos ang ating recap, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.